malungkot na guys. Last year ganitong ano, nag-ikot lang kami dito kahit naman wala kaming gagawin. Nagdadrive lang kami dito para manood ng ilaw. Ngayon wala na. Madilim na ang paligid. Dati dami kumukuti-kutitap ng mga Christmas lights dito. Ayan. Ayan na lang yung maganda dito sa side na to. Pati ang World Trade. Dati ang World Trade ang ganda ng ayos. Ngayon malungkot siya. Ayan o. Diba? Naalala ko last year palagi kami dyan. Ayan wala guys. Malungkot. Guys, kung pagaya pa rin siya ng dati kasi usually pag ganitong panahon ang MOA namumutik-tik na rin yan sa ilaw kasi may mga light shows pa sila. Last year itong mga poste ng ano na to, poste ng mga street lights na to, dati to may mga Christmas lights, may mga designs ngayon wala. Building na to, ang ganda ng palibot nito dati, ang ganda ng mga lights na nilalagay nila. Wala na. Hindi sila nagpag-ilaw. Or na-late lang kaya. Pero dati talaga pagpasok ng fair na pagganto. Ang mga puno nila dito, kala mo meli tap-tap. Naabot kayo kami
dito naggagala lang. Dati guys, maliwanag pero hindi siya katulad dati. Ayan. See? Lagi kami dyan kumakain before. Dito sa Mawa guys, malungkot. Hindi na siya katulad dati. Ayan. Kahit dito sa Mawa guys, tahimik. Ayan. Nakakapanibago. Ayan ang Mawa. Talaga dati. Dito wala din. Yan. Ang lungkot guys. Ang lungkot siya. Ayan. Napakatahimik. Daming bikers daming bikers Hindi na sila nag-open doon sa may ano no? Nung
Yung gitna sinarado nila. Dulo ka ngayon. Ito. Ano? Eat all you can. You can eat all. Sarado sila. Inabot na po sila ng ilang buwan dito sa Manila, nag-aantay ng kanilang mga flights, pero dahil sa lockdown hanggang ngayon ay nandito sila, umaasa na muling makakaalis. Guys, pakinggan natin ang mga opinion. Ako po si Maribel Nas. Ako po ay nag-iedad ng 38. Nakatira po ako sa Bicol. Nandito ako sa Maynila. Sa nangarap ako makapunta ng ibang bansa. Kaya nandito ako sa Manila para mag-apply sa agency. Sa kasalukuyan, paalis sana ako ng March, kaso naabutan ako ng pandemic, so hindi natuloy yung alis ko. Siguro ano ito ni God sa akin, hindi ko alam kung ano ang purpose niya na hindi ako nakaalis ng March. Kaya ngayon nandito ako ulit, bumalik ako sa agency ko, sa accommodation na sabi po ng agency namin malabo daw po kami makaalis, pero baka ngayon October, ngayon na baka sabi ng agency mag-o-open na ang kanila kapuntahan namin, kaya baka maka-flight na po ako. So ngayon nakatira po ako sa accommodation, magtatatlong buwan na, okay naman po ako doon, maayos naman po ang pagkain namin, at napakabait naman po ng madam namin, maayos naman po sila mag-asikaso. Kaya hindi naman po ako nagsisisi na napunta po ako dito ngayon. At pupunta po ako ng ibang bansa, hindi man po ako nagsisisi na pupunta ako doon. Kasi para dito sa dalawa kong anak, kasi mayroon na akong dalawang anak. Kung pwede nga lang, kung mayroon lang sana magandang pagkakitaan dito, hindi na sana po ako aalis. Kasi wala akong choice kundi umalis, kasi para din sa future ng dalawa kong anak kapag tapos sila ng pag-aaral nila, at maging makaipon din po ako, kasi hindi naman tayo habang buhay na magtatrabaho doon sa ibang bansa. Syempre kailangan din
para sa future po namin. Sa ngayon po, nandito po kami sa Maynila, sa agency po namin, na nagabagkasakali po na makaalis po kami. Ngayon pong October na po na maka-flight po sana po. Pero ito pong nangyari po sa buong mundo gawa ng pandemic na to. Kaya minsan nawawalan po ako ng pag-asa na makaalis, pero kinakaya ko pa rin. Kaya po gusto ko pong mag-abroad gawa ng pamilya ko. Kasi ayoko na po yung laging tatapakan tuwing ano na lang ako na lang yung laging mali, pero kakayanin ko. Kaya gusto ko pong umalis para mabigyan ko ng kinabukasan ang mga anak ko at maibigay ko lahat sa kanila yung tsaka sana ngayong buwan na to, sana po makaalis na po kami. Ako po si Pinagtaan Magusan, 30 years old. Taga Mindoro po ako. Ako po ay mayroong asawa at 2 anak. Nag-decide po ako mag-apply abroad by January po. Dahil na po sa kahirapan po sa buhay. At para na rin po matulungan yung asawa ko. Dahil po, hindi nag-isa ka po yung asawa ko. Although po nakikain namin 3 times a day. Pero hindi pa rin po yung sapat para po nabigyan po ng kaya nag-decide po ako mag-apply. Until now po, hindi pa po ako makaalis dahil po sa pandemic na dumating po sa atin. Magandang araw sa inyo. Ako ay isang OFW. Nagtatrabaho ako dati sa Kingdom of Saudi Arabia at sa United Arab Emirates. Ngayon po ay balak ko ulit makipagsapalaran sa bansang Oman sa tulong ng isang napakabait na ma'am namin. Nananalangin ako sa Panginoon na sana sa pagkakataong ito ay magkaroon ako ng magandang kapalaran sa bansang Oman. I hope na sa bansang ito magkaroon ng katuparan ng aking mga pangarap sa buhay na sa unang pag-alis ko ay hindi ko natupad. Tulungan ako ng Panginoon na matupad ko ang lahat ng pinapangarap ko para sa aking pamilya at sa aking mga mahal sa buhay. Ayan guys, dahil ginutom kami sa kagagala at picture taking, kwentuhan at samasari, tara! Tayo naman ay kumain. Punta tayo ng Uncle Cheppy